Paano kung ang katahimikan ng isang baryo ay biglang masira ng mga halakhak na tila nagmumula sa dilim? Paano kung ang mga hayop sa inyong bakuran ay namamatay ng walang bakas ng dugo? At walang paliwanag kung bakit. Tuklasin ang hiwaga ng gubat ng kabaluk-balukan. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Liwanag sa dilim ng kabaluk-balukan. Sa liblib na bahagi ng kabaluk-balukan, isang baryo sa paanan ng bundok sa Panay, namumuhay si Tatay Tonyo. Ang pinakamatandang albularyo sa lugar. Kilala siya sa baryo bilang tagapagbantay laban sa mga nilalang ng dilim, ang tanging nakakakita sa mga hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa loob ng maraming taon, siya ang nilalapitan ng mga taga-baryo kapag may kakaibang pangyayari. May batang nagkakasakit na walang dahilan. O hayop na biglang namamatay ng walang bakas ng dugo. Isang araw, dumating sa kanya ang mag-asawang Lira at Densyo. Mga karaniwang magsasaka na naninirahan sa kabilang dulo ng baryo. Tahimik at masipag ang mag-asawa, ngunit laging kapos sa ani at kita. Araw-araw, nagbubungka ng lupa si Densyo, habang si Lira naman ay nag-aalaga ng mga baboy at manok na tanging pinagkukunan nila ng pang-araw-araw. Ngunit isang gabi, nagbago ang katahimikan ng kabaluk-balukan. Habang humahaplos ang malamig na hangin mula sa kabubatan, narinig ni Lira ang mga maikling halakhak sa labas, parang boses ng mga batang naglalaro. Ngunit may halong lagitik na parabang malagom. "Huwag kang lalabas." Bulong ni Lira, nanginginig ang tinig habang sinisilip ang bintana. "Mga duwende lang yan siguro." Sagot ni Densyo, pilit pinapakalma ang sarili, ngunit dama ang kaba sa dibdib. Kinabukasan, pagkabukas ni Lira ng kulungan ng mga alaga, napasigaw siya. Isa sa kanilang mga baboy ay patay na. Butas ang tiyan at nawala ang atay at bituka. Walang bakas ng dugo sa lupa. Nang dumating si Tatay Tonyo upang tingnan ang bangkay, sumimangot ito at tumingin sa kabubatan. Hindi ito gawa ng mabangis na hayop. Wika niya ng mababa ang boses. Pagkatapos ay tumingin siya kay Densyo at Lira. Magmula nang matagpuan ni Lira ang patay na baboy, hindi na muling naging payapa ang kanilang mga gabi. Ang katahimikan ng baryo ay tila binabalot ng kung anong hindi maipaliwanag na presensya. Kahit ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pagtunog kapag sumapit ang hating gabi. "Tatay Tonyo," sabi ni Densyo nang muling bumalik ang matanda kinagabihan. "Sigurado po akong hindi hayop ang pumatay. Walang yapak. Walang bakas. Parang inatake sila mula sa loob." Tahimik lamang si Tatay Tonyo habang pinagmamasdan ang paligid. Kinuha niya ang isang dakot ng lupa mula sa tabi ng kulungan. Pinisil. Saka dahan-dahang ibinuga sa hangin.
Saglit niyang sinundan ng tingin ang mga mumunting alikabok na lumilipad patungong gubat. Totoong hindi hayop ang may gawa nito. Mahinahon niyang sabi. At mas mabuti kung wag niyong banggitin sa iba. May mga nilalang sa kagubatan na hindi dapat ginigising. Napalunok si Lyra. Nilalang po. Anong klaseng nilalang? Hindi ko pa alam. Sagot ng matanda. Pero matagal na silang nananahimik. Kapag may dugo na muling dumampi sa lupa, nagigising sila. Mula noon, tuwing lumalalim ang gabi, naririnig ni Densyo ang tila mga yabag ng maliliit na paa sa paligid ng kanilang bahay. Mabilis. Parang mga batang naglalaro sa dilim. Minsan, akala niya'y may tumawag sa kanya sa may likod ng bahay. Densyo. Mahina. Halos bulong. Parang mula sa hangin. Isang gabi. Habang nag-igib siya sa poso, napansin niyang may kumikislap sa ilalim ng punong santol. 3 munting ilaw. Lumulutang na tila mga alitaptap, ngunit mas maliwanag at malamig ang kulay. Napatigil siya. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang mga dahon ay tila gumagalaw ng walang ihip. May tao ba riyan? Sigaw niya, ngunit walang sumagot. At mula sa dilim, may humalakhak. Maikli. Parang boses ng bata na may bahid ng luha. Mabilis siyang bumalik sa bahay. Nanginginig ang mga kamay. Narinig mo yon, Lyra? May tumatawag sa akin sa labas. Ngunit paglabas ni Lyra, wala na ang mga ilaw. Tanging ang hangin ng kagubatan at ang malamig na katahimikan ng bundok ang naiwan. Kinabukasan. Maagang dumating si Tatay Tonyo. Pagod, pawisan, at tila galing sa mahabang paglalakad mula sa paanan ng bundok. Nakapatong sa kanyang balikat ang isang supot na yari sa dahon ng buli. At mula roon ay kinuha niya ang isang bagay na agad nagbigay ng bigat sa paligid. Ito. Wika niya habang inilalabas ang isang krusipihong yari sa sinukuan. Ang kakaibang kahoy na kulay abo na sinasabing tumutubo lamang sa mga lugar na tinatahanan ng mga diwata. Sa gitna ng krus ay may nakaukit na lumang simbolo ng araw at buwan. Tanda raw ng basbas ng liwanag laban sa kadiliman. Ikabit niyo ito sa itaas ng pintuan bago lumubog ang araw. Mariin niyang bilin. Hindi ito basta krus. Ang kahoy na yan ay mula sa sinukuan. Ang punong nasusunog sa araw ngunit hindi natutupok. Hindi basta makakalapit ang mga nilalang ng dilim kung ito'y naroroon. Mula sa supot. Inabot pa niya ang isang koreona na gawa sa bunga ng bunga. Pinatuyong halamang gubat na may amoy na matapang at mapait. Isabit niyo ito sa bintana. Dagdag niya. Ang bunga ng bunga ay kinatatakutan ng mga nilalang na sumisimsim ng dugo. Sa amoy pa lang nito,
Naglalayuan na sila. Napatingin si Lyra sa kanya, nanginginig ang kamay. Tatay. Ano po ba talaga yung gumagalaw sa gubat? Si Tatay Tonyo ay saglit na tumahimik. Tinitigan ang kakahuyan sa malayo. Hindi ko pa masabi. Mabagal niyang sagot. Pero kung tama ang pakiramdam ko, hindi ito hayop. At kung aswang man ito, kakaiba ito sa mga karaniwan. Kaya, binuksan niyang muli ang supot at inilabas ang isang maliit na sisidlan. Budburan niyo ng bawang, asin at abo ang lahat ng bintana at pintuan. Galing yan sa mga lumang ritual ng matatanda. Ang bawang para sa katawan. Ang asin para sa hangin at ang abo para sa kaluluwa. Tahimik ang mag-asawa habang nagsimula silang sundin ang bawat utos. Ang amoy ng bawang at abo ay kumalat sa paligid ng bahay. Samantalang ang krusipihong sinukuan ay kumikislap sa huling sinag ng araw. Bago umalis, huminto si Tatay Tonyo sa may tarangkahan. At marahang nagsalita. Kapag narinig niyong tumawa ang mga bata sa dilim, huwag kayong lalabas. Sapagkat hindi lahat ng halakhak ay galing sa buhay. Sumapit ang gabi. At gaya ng bilin ni Tatay Tonyo, isinabit ni Lyra at Densyo ang krusipihong sinukuan sa itaas ng pintuan. Sa bawat bintana, nakalawit ang mga korona mula sa bunga ng bunga. Mabango ngunit mabigat sa pakiramdam. Ang lupa sa paligid ng bahay. Pati na rin ang mga sulok ng silid. Ay nabudburan ng bawang, asin at abo. Tahimik ang gabi. Ngunit ang katahimikan ay may bigat. Ang ingay ng kuliglig ay tila biglang natigil. At ang hangin mula sa gubat ay umihip ng malamig na parang nagbabadya ng panganib. Sa higaan, mahigpit ang kapit ni Lyra sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan siya ni Densyo, hawak ang bulok na handa niyang gamitin sakaling may mangahas na pumasok. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iingat, alam nilang hindi simpleng hayop ang kanilang hinihintay. Simula nang pumanaw ang isa nilang baboy. Gabi-gabi na lang ay hindi tumitigil ang mga yabag at halakhak sa paligid ng bahay. Parang may mga batang naglalaro sa dilim. Ngunit walang katawang lumilitaw. Bakit lagi silang bumabalik? Bulong ni Lyra. Hindi man niya sabihin. Alam ni Densyo ang iniisip ng asawa. Ang mga nilalang ay may itinatagong hangarin. Maya-maya, mula sa kakahuyan, muling sumilay ang tatlong munting ilaw sa ilalim ng punong santol. Sa liwanag ng buwan, may mga aninong gumagalaw. Maliliit na nilalang. Kasing laki ng bata ngunit baluktot ang mga katawan at kumikislap ang mga mata. Densyo, bulong ng isa. Hindi kayo maghihirap. Ibibigay namin sa inyo ang ginto. Mula sa isa sa kanila. May inilapag na supot na yari sa dahon ng anahaw. Kumislap ang loob nito. Puno ng mga butil ng ginto.
Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Densyo. Ginto. Halos napabulong siya. Ngunit mahigpit ang hawak ni Lyra sa kanyang braso. Huwag, Densyo. Alam kong may mabigat na kapalit yan. Muling nagsalita ang mga nilalang. Sabay-sabay na tila iisang boses lang. Isa lang ang aming kailangan. Ang bata sa iyong sinapupunan. Natigilan si Densyo. Walang kaalam-alam ang mag-asawa na nagdadalang tao na pala si Lyra. Huwag na kayong mag-isip. Bulong ng maliit na tinig. Wala rin kayong magagawa, kukunin namin ang sanggol kahit anong mangyari. Muling lumapit ang tatlong munting ilaw sa ilalim ng punong santol. Ngunit mas mabilis at mas mainay ngayon. Halakhak at yabag ang pumapalibot sa bahay. Tila nagdiriwang at nagbabanta ng sabay. Densyo. Ang bulong, sabay-sabay na nagmumula sa maraming tinig. Bigyan mo kami ng bata. At ibabalik namin sa inyo ang ginto. Ngunit matibay ang hawak ni Densyo sa braso ni Lyra. Hindi. Sigaw niya, halos pumutok ang dibdib. Hindi namin ibibigay. Biglang sumiklab ang galit sa mga nilalang. Ang kanilang mga mata parang napuno ng ugat. At ang kanilang maliit na mga katawan ay nagkunot. Nabaluktot at tila lumalaki sa galit. Sinubukan nilang lusubin ang bahay. Ngunit bawat hakbang ay huminto sa hangin na parang sila ay pinipigilan. Sa mismong sandali, lumitaw si Tatay Tonyo. Hawak ang buntot ng pagi. Lumayo kayo. Hindi kayo makakapasok sa tahanang ito. Mariin niyang utos. Nangangalit ang mga mangalo at sinugod si Tatay Tonyo. Bagamat pilit ng lumaban ng matanda. Wala siyang laban dahil isa lamang siya. Narinig yun ni Densyo at kahit paayaw ng kanyang asawa ay lumabas ito upang tulungan si Tatay Tonyo. Ngunit sa kasamaang palad ay inatake din siya ng isa sa mangalyo. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab mula sa gilid ng kabubatan. Sa gitna nito, lumitaw si Burigadang Pada Sinaklang Bulawan at biglang tumalsik ang mga mangalyo. Ang sanggol ay hindi niyo maaangkin, wika niya. Walang nagawa ang mga aswang na duwende. Sugatan na sila at para bang nasunog ang kanilang mga balat. Napilitan silang tumakbo papalayo. Tumakbo si Lyra kay Densyo. Mahigpit na hinahawakan ang kanyang braso. Habang si Tatay Tonyo ay dahan-dahang lumalapit. Matay mapanuri ngunit matatag. May lumitaw na liwanag sa kanilang harapan at nagpakita si Burigadang Pada Sinaklang Bulawan. Ang kanyang presensya ay nagniningning. Iniabot niya ang isang gintong punyal kay Densyo. Ang talim ay kumikislap na parang tinunaw na araw. At kay Tatay Tonyo naman ay ang isang supot na tila may sariling liwanag. Ito ay gintong abo mula sa bulkang Madhaas. Ingatan niyo ang bata. Wika niya. Siya'y pinagpala. Nakatakdang maging pinakamahusay na manunugis.
Idinikit niya ang kanyang mga kamay sa sinapupunan ni Lyra. Binabasbasan kita. Walang anumang nilalang ng dilim ang sa iyo ay makakalapit. Sinumang magtangka ay masusunog ang balat o anumang parte ng kanilang katawan na didikit sa iyo o sa iyong ina. Pagkatapos ng pagbabasbas ay biglang nawala ang nakakasilaw na liwanag. At kasabay nawala na rin si Burigadang Padasinaklang Bulawan. Pagdating ng gabi, bumalik ang mga mangalyo. Mas marami at mas mabagsik kaysa dati. Ngunit mahigpit na hawak ni Densyo ang gintong punyal. At si Tatay Tonyo ay hawak ang supot ng nagliliwanag na abo. Matatag ang kanilang loob. Lumaban sila ng may lakas. Naging mabagsik ang mga aswang na duwende, ngunit hindi nagpatalo sina Densyo. Sinabuyan ni Tatay Densyo ng gintong abo ang sino mang nagtangkang lumapit sa bahay at hinagupit ng buntot pagi. Habang si Densyo naman ay sinaksak ng gintong punyal ang iba na nangahas pa rin. Umatras ang natitirang mangalyo. Nagtatakbo pabalik sa gubat. Nakatayo si Densyo at Tatay Tonyo sa harap ng kanilang bahay. Humihingal. Habang hawak ang kanilang mga sandata. Nanalo man sila sa labanang ito. Sa dilim, nagbabadya ang mga maliliit na aswang. Matay naglalagablag. At muling magbabalik. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.